Dumipensa na si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod sa mga punang hindi totoong tao kundi AI ang nasa videong ibinahagi niya kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinagtanggol din siya ng bise habang ang palasyo iginiit na hindi dapat galing sa mga opisyal ang fake news. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Umani ng samot-saring reaksyon ang nirepost ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page. Ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya sa nasabing video, buti pa raw ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari, sabay banat na dapat makinig rito ang mga yelo o dilawan at mga komunista. Pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Matatandaan na noong nakaraang linggo, si Senator Bato de la Rosa ang nagsusulong sa pagpalismis sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Philippine yung mga tuk-tuk sa Thailand eh. Yung audio track, dire-diretso. Pero yung video, putol-putol. Pansin mo? Parang isang tao lang yung nagsasalita. Kung izo-zoom din ang logo ng uniforme ng estudyante, tila wala umano itong ibig sabihin. Tila wala ring maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Pero dahil pagaling pa ng pagaling ang AI, sa huli, sa mensahe pa rin daw umano mabubuko kung deepfake ang isang video o hindi. Mabilis ring itinama ng mga netizens na AI-generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na wala umano siyang pakialam kung AI ito. Ang mahalaga, aniya, ang mismong mensahe. At kahit flag na bilang false information ang kanyang nirepost, patuloy pa rin itong ipinagtatanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Maaari umanong delikado ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa AI expert. Sinubukan na rin kunan ng pahayag ang senador pero ayon sa kanyang mga staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Ang Vice Presidente naman, ipinagtanggol ang kanyang kaalyado. May problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto. Pero ang Malacanang, sinabing nakakawala umano ng tiwala ang aksyon ni Senator Bato de la Rosa. Aminado rin ang mga eksperto na darating ang panahon, hindi na natin malalaman kung AI-generated ang isang video o litrato. Kaya mahalaga daw na i-develop ang ating kritikal na pag-iisip. Bro, shoutout sa mga DDS at kay Calvo dyan na guided by the Holy Spirit daw. AI lang kami. Tangina. Sa huli, nasa atin pa rin ang pagpapasya kung maniniwala tayo sa ating mga nakikita sa social media. AI-generated videos are circulating online, tackling on big issues such as the impeachment case of Vice President Sara Duterte. And this particular video po was shared by Senator Bato de la Rosa and reportedly by Davao City Mayor Baste Duterte. What is Malacanang's reaction to this po, considering that this technology can border on deepfake videos which can mimic even President Marcos, and what are the steps po na that the PCO will take regarding this issue po? Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo
sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news, pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo, kayo na po mismo at iba natin mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI generated at hindi totoo. So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na minsan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa. Thank you po, Yusek. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa follow-up yung binanggit nga na AI generated, ano po, pero kung titingnan mo yung sinasabi ng mga estudyante, legit naman po yung issue. Ano pong masasabi nyo dito? Sino magsasabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI generated, so hindi tayo pwede magsabi na ito ay lehitimo o ilehitimo ang issue. Thank you po. Maraming salamat, Eden. With no more questions. Follow-up, Ivan Merino. Ma'am, more on that point, kung sakali hong may nag-share nga ng mga opisyal ng gobyerno, whether purposely or inadvertently, is it incumbent upon them to apologize or to take it back once they realize that it was actually AI generated and fake? Unang-una po, hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali, disinformation, or just AI generated videos. Hindi kinakailangan mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. So ngayon, na ginawa po nila, at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Thank you. Follow-up question, Alvin Baltasar. Yusek, in connection with that, do you find it irresponsible on the part of those who share the AI-generate video? Irresponsible bang hakbang yung ginawa nila? Lalo may mga government official na nasasangkot. Opo, responsibilidad nila to. Dahil ang bawat salita na binibitawan nila sa taong bayan, leader sila, yaan ay totoo sa pandinig at pananaw ng bawat isa. So dapat maging responsable sa anumang sinishare nila na impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Alvin. Last two questions, Ira Panginiban. Ma'am, question lang. May penalties for doing this? Distributing, sharing, or giving out false or maybe misleading or AI-generated information? Any penalties? Is the government looking at penalizing them, punishing them, doing anything to them? Depende po sa sitwasyon. Kung sila man ay nag-comment dito, mayroong kaakibat itong penalty. Depende po sa kanilang partisipasyon. Hindi lang naman ito shinare, kundi nagbigay pa ng opinion. So tignan na lang po natin. Alamin natin ang kabuuan. Is libel or slander an option for these kind of actions, ma'am? Can be. Pero sabi nga po natin, alamin po natin ang punot dulo nito. Mahirap pong magsalita agad na may liability ang isang tao. Ang sinasabi lamang po natin, dapat silang maging responsable sa bawat kilos nila. Yusek, manghingi lang po kami ng reaksyon doon sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte over the weekend. Una, nagbigay siya ng pahayag tungkol doon sa mga senator judges who are allegedly biased. Ang tingin niya, dapat binibigyan daw ito ng benefit of the doubt. And kung meron man
yung mga biased against her, yun daw yung dapat na mag-inhibit. Your thoughts on this? Makikita naman ng taong bayan kung sino ba talaga ang bias at hindi. At makikita rin ng taong bayan kung sino sa mga senador ang nagtatrabaho lamang ayon sa batas at ayon sa rule of law. Kung ganyan po ang kanyang opinion, wala po tayong masasabi dahil yan po ay nasa kanyang saloobin. Pero with all these issues, Yusek, about being biased, yung mga senator judges, you think na pipreserve pa rin ba yung integridad, especially nung impeachment process? Mahirap magbigay ng konklusyon. Muli, nasa senador na po yan, na siyang umaakto bilang judges sa impeachment court, at hayaan na lang po natin ang kanilang pagkilos, pag-evaluate ng pangyayari sa kanila mismo impeachment court, at tao naman po makakakita kung sila po ay nagtatrabaho na maayos. Panghuli na lamang po, the Vice President has reiterated her initial statement na meron po kayong connection ni Representative Franz Castro, although you have already cleared that. Once again, pwede po bang paki-explain ulit yon? Because she also reiterated yung garbage in, garbage out na statement niya. Yun na nga po, nakakalungkot dahil mismo ang Vice President, ang Vice Presidente, ay nagiging paulit-ulit na source ng fake news. Anli. Alam na natin, katulad na sinabi ni Ms. Maricel, maliwanag na po ang ating sinabi patungkol dyan, at kayo po mismo, mga taga-media, ay naintindihan na po ito. So nakakalungkot na ang Vice Presidente ay hindi po naiintindihan ang ating sinasabi. So nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating Vice Presidente, at hindi ito maganda para sa kanya bilang pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Marami na rin po siya nabanggit patungkol sa fake news, patungkol sa Pangulo, patungkol sa First Lady, patungkol na rin sa bigas na sinabi niyang maaaring pagkain lang sa baboy. So, sana wag manatili ang pagiging source niya ng fake news bilang Vice Presidente. Nakita niyo po ba itong viral video na ito kung saan meron dalawang di umanay estudyante ang nagtatanggol dito kay Vice President Sara Duterte na alam po natin na impeached at inintay pa po natin kung matutuloy yung trial dyan po sa Senado. Okay? Dito sa video na ito, pinagtatanggol ng dalawang di umanay estudyanteng Pilipino, di umano, itong Vice President at kine-claim na kung confidential funds ang issue dito, bakit hindi silipin yung iba pang confidential funds, yung iba pang mga nasa gobyerno na dihamak daw na mas malaki. So basically, ang pinalalabas dito sa video na ito ay pinopolitika lang itong si Vice President Sara Duterte. At doon po sa mga sumusubaybay sa issue, clearly, ito po isa sa mga talking points ng kampo ni Vice President Sara Duterte ahead of the impeachment trial. At ito po yung talagang pinapalaganap ng naratibo ng kanyang mga taga-suporta. At ngayon, meron pong ganitong video. Ang siste, mukhang lumalabas po na AI-generated itong video na ito. At mismong si Senator Bato de la Rosa, na hindi naman po sekreto yung pagsuporta kay Vice President Sara Duterte kahit siya po ay uupo bilang isang impeachment court judge. Actually, nakaupo na siya dahil nanumpa na. Talagang patuloy po sa pagtatanggol dito sa Vice Presidente. In fact, siya po yung nag-move. Although hindi lang po natuloy itong kanyang motion para ibasura ang impeachment complaint against the Vice President. Imagine niyo, isa kang huwes at ikaw mismo nagpapabasura doon sa impeachment complaint against the Vice President. Pag-uusapan po natin itong lumalabas na AI-generated video na nagpapakalat po ng propaganda narrative in favor of the Vice President. At ang makakausap po natin dito po sa unang bahagi ng ating episode sa Facts First ay isang eksperto pagdating po dito sa tinatawag na artificial intelligence technology at kung paano ba dapat ang maging response natin bilang mga ordinaryong Pilipino, pati na rin po yung iba't ibang sektor dito po sa ating lipunan, dito po sa mga posibleng dangers na nanggagaling po dito sa AI-generated videos. So I'd like to welcome again to our program si Carlos Nazareno. Siya po yung Director for Rights ng democracy.net.ph. Magandang gabi sa iyo, Naz, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Good evening, Christian. Happy to be here.
Okay. Kumusta? I suppose napanood mo na rin yung video, no? Just like many of us. Ano bang tingin mo rito? Kasi ang finding ng iba na nag-fact check, this was clearly AI generated. Do you agree at ano ba yung usually mga telltale signs na AI generated ng isang video? Yes. So yes, definitely AI generated siya. So yung tells niya ay unang-una, yung text, tignan nyo. Yung mga bagong AI generator medyo magaling na sa text. Pero siya medyo gibberish yung lumalabas sa text. May text dun sa t-shirt ng estudyante, sa mga signage sa kalye. Tapos, isa pa, yung pinapakita niya sa kalye is para mga e-trike. Pero wala akong nakitang model ng e-trike na ganun yung itsura using a Google search. Tsaka imbis na mga normal tricycle sa Pilipinas, mga medyo weird na e-trike yung nasa video. Parang tuktok sa no? Yung tuktok sa Thailand, no? Parang ganun yung dating What else? May blurry na background, tapos sa background, okay lang yung blurry background. May nagtitinda, tapos parang warped yung kamay nung banana Q vendor or something like that. And then, isang malaking tell, yung mispronunciation ng word na pabor. Pagkasabi dun sa video is pabor. So, mali yung accent sa syllable. Kung you put the wrong accent on the syllable. Halatang hindi Pinoy ni sasalita. Yeah, medyo. Okay. What else? May mga nakita ka pa? Kasi maganda makatulong sa ating mga kababayan para malaman kung talagang peke o hindi tao ang gumawa ng video, no? So, ito hindi ko pa na-check. Sabi na isang kaibigan, yung isang trike na walang driver. So, kailangan ko video. Mga interesting na ganun. So, pero, go ahead. Pero anong nakikita mong dangers dito, no? Bilang isa sa mga eksperto na matagal ang tumututok dito sa AI technology. Kasi I remember yung huli natin pag-uusap dito sa Facts First. It was before the elections. At we sounded the alarm on the possibility, in fact, likelihood, that AI might be used for something worse, no? Kasi pwede naman siya kasing agnostic when it comes to the use, di ba? Pero ito, clearly, nagagamit sa propaganda. Pero is it also how you see it? Talagang medyo widespread ngayon yung paggamit ng AI tools for propaganda purposes sa Philippine context. So, before, sinasound namin yung alarm sa deepfakes, which is yung face swapping mostly. Pero lumalabas ngayon, yung nagiging mas prevalent is generative AI videos using diffusion models. Okay. So, ginagawa niya is parang from scratch na halos yung video. Tapos, they're generated from text prompts. Magta-type ka ng text, tapos i-generate niya. Or from still images, which is image to video ang tawag. So, the dangers is are pala. Pag hindi familiar yung tao dun sa subject matter, baka maloko sila and mag-knee-jerk reaction. For example, isa sa unang examples ng generative AI being used for information was a few, parang last year, may image ng supposed explosion sa Pentagon daw. Pero Gen AI image pala siya. Yung impact niya, nag-dip yung stock markets across the world. So, ganun kalaki yung pwedeng impact. So, kailangan masuri tayo sa mga nakikita nating video, tsaka images, tsaka audio. Kasi pwedeng magamit nga for misinformation or propaganda. Gano'n ba kadali yung binabanggit mo, no? Kasi sa akin, sa observation ko, ang isa sa mga telltale signs sa akin na AI-generated na isang image or video, yung masyado makinis. Kumbaga sa filter, parang 110% out of 100% yung pagkaka-filter. Di ba sobrang kinis? Tapos yung mga makikita ka parang mga shades sa katawan, di ba? Sa skin, na parang makeup. Isa sa mga indicators ko yon. Pero gaano ba kadali itong image to video text prompts? Medyo madali na kasi pwede ka na mag-generate ng video sa Grok yata. And then yung gamit dito sa video na to, yung kalalabas ng na Gen AI model for video ng Google, which is Veo 3. Siguro for 1,000 a month or $20, makaka-subscribe ka na sa AI Pro na subscription ng Google and then bibigyan ka na access sa Veo 3 model. And then?
Magta-type ka lang doon ng ng gusto mong prompts, tapos mag-generate na ng videos. Gano'ng kadali? Medyo familiar ako gano'ng kadali, pero para lang sa kaalaman ng mga viewers natin, kasi mabilis yan actually eh. Oo. Parang sasabihin na rin natin kasi kalat na eh. Parang si ChatGPT nag-generate na ng images ngayon. Sasabihin mo lang sa kanya sa Google Flow ba 'yon to generate a video of horse galloping. Tapos i-generate niya na. Maghihintay ka ng a few seconds, mag-generate siya. Tapos kakain siya ng AI credits. Parang 1,000 AI credits a month yung allocated ng Google Veo. Nakalimutan ko na kung gaano karami kinakain niya na credits per use. Pero yun yung revenue model nila. Tapos magbabayad ka ng additional para ma-replenish yung credits mo. Diba ganun yan? Yes. Pero inisip ko, wala bang parang yan? Parang ethical mechanism to prevent the misuse? For instance, pwede bang i-limit yung prompts na pwedeng gamitin ng user just to limit the possibility that this might be used for something sinister? Actually, may ethical guidelines siya. May mga bawal gawin sa Google Veo or may generative AI guidelines ng Google. So actually, pwede siya mag-fall under depende kung interpretable siya o satire. Dun sa rule niya that it should not be used to harm democracy or spread misinformation. May ganung guidelines sa frequently asked questions sa generative AI yung Google eh. Kaso obviously may workaround dyan, di ba? Na pwede ka pa rin magpalabas ng, let's say, propaganda video using that particular AI technology, di ba? Yes. Tsaka siguro hindi nahuli ng Google. Pag binuntahan mo yung video actually ngayon, dun siya sa iGrabe na channel, sasabihin ng Facebook, pag pinuntahan pala sa Facebook, sasabihin ng Facebook, this has been fact-checked as parang spreading false information or something like that. Tapos kailangan mo mag-click sa sa button bago mo makita yung video. Papakitaan ko ng message na finact-check siya. Kaso ang problema ko dyan is tama yan, no? Pero fact-checking by its nature is very reactive. Ilang million shares and views na yan, di ba? Ilang millions of impressions na yan. So basically, ang dami nang naniwala or kung hindi man naniwala, na-consume yung content na yan. So, ilan lang ba yung makakaalam na, teka na fact-check ito, di ba? Yeah. At best, yung mga newcomers, di ba? Pero ibig sabihin, the damage has been done. Anong sa tingin mo yung pwedeng gawin dito, given the limitations of, let's say, fact-checking and of course, the platform itself? So, as of today, 7.8 million na yung views niya. Tapos, kumalat na rin siya sa TikTok tsaka sa Twitter. Ni-repost na siya doon. So, sa breakout scale sa disinformation and influence ops, nasa over 3 siguro siya dahil kumalat na. Ang pwede talaga gawin dito is education of users. Kailangan natin ng generative AI and deepfake education campaign para sa common user. Kasi ginagamit rin siya sa scams sa online video scams na nagbebenta ng produkto na kunwari in-endorse ng celebrity or public figure pero hindi nila talaga in-endorse. Like for example, si Dr. Willie Ong nag-endorse daw ng gamot pang puso pero hindi approved ng FDA at nag-warning sila tungkol sa gamot na yon. Isang example. So, maraming range of applications yung knowledge about spotting AI na nakakaprotekta sa publiko. Kaso nga, kailangan na massive information campaign regarding that, no? And sa observation mo, Naz, ano yung mga vulnerable sectors dito sa AI generative AI that can be used for something sinister? Number one siguro yung elderly population, yung mga senior citizens or yung mga hindi digital native. Sila yung pinakamadaling madala dito. Next siguro yung mga baguhan sa internet, yung mga ka-onboard lang. Yung like let's say yung newly connected to the internet. Like ngayon sa probinsya marami pang lugar na hindi ganun kaganda yung internet sa Pilipinas. Pero once magka-internet sila, bago sila sa internet. So pwede silang madala sa mga bagay na ganito. So they're very vulnerable, no? Pero as far as you know, meron bang mga dito, parang efforts to somehow
inform people more efficiently about the dangers of AI like this? Well, nagkaroon ng sort of massive information campaign yung government natin sa deepfakes and disinformation sort of. Kasi pumutok yung yung video yung alleged video na nagpopolvoron daw yung president natin, which was deepfake. So may push yung government towards that end. Sa civil society naman, we've been trying to do some trainings and information campaigns on deepfakes sa tulong ng mga channel katulad ng sa inyo, Christian. So para alam mo na, so nakikita kong problema rito, no. This has been the struggle that I noticed dito sa battle against disinformation. Yung first layer ng laban dito, sabihin ko ano yung totoo at saka kung ano hindi. 'Di ba? Fact from falsehood. Yun ang first layer, tapos matinding bakbakan yun. Pero pag maski malaman na ng ibang tao na, alam naming mali yan, pero ipagtatanggol pa rin nila, which sends us to the next layer of the battle, di ba? Example, si Bato de la Rosa. Base sa balita, he was even combative at pinagtatanggol pa niya yung kanyang pagpapakalat ng isang false information. False in the sense na hindi naman totoong mga estudyante, yun nandun sa video. At clearly for propaganda purposes. Pero as far as the news article that I saw was concerned, pinagtatanggol niya at sinasabi, ang importante dyan yung mensahe. Although clearly, yung initial post niya, sharing that video, di ba? Parang binabanatan pa niya, no? Sinasabi yung mga kabataan, kanya at least hindi lahat naniniwala rin sa propaganda against the Vice President in so many words. No? Pinaraphrase ko na lang. Ibig sabihin, siya mismo na nauto nung video na yun. At nung nabuking, pinagtanggol pa yung sarili. So yung ganung klaseng multi-layered problem, how do you think that should be addressed? Ang hirap kasi medyo human nature din yan kapag may present ka ng facts na salungat dun sa paniniwala mo, nagkakaroon ng physiological pain sa katawan, literally ang tao. And then confirmation bias. Wala akong madaling sagot dyan, Ian. Oo nga, actually totoo yan kasi nga yung hindi pa magiging defensive, no, nagre-recoil yung tao pag sinabi mong mali yan at ipagtatanggol pa rin yung mali. So I think that entails a lot of soul searching on the part of people at saka syempre multifaceted approach. Well, anyway, Nas, ano ba yung mga paalala mo sa mga viewers natin to be able to more effectively detect generative AI that are that is being misused, di ba? Especially in the realm of politics or even sa scam, di ba? Sa mga business. Yeah. So, ngayon talaga, pagaling talaga yan, in generative AI technology. So, it's as time progresses, it's getting harder and harder to tell real images and videos from AI-generated ones. So, ang best defense natin at the moment, I think, is to question the authenticity of a video kapag masyadong explosive yung laman at saka salungat dun sa alam mong normal. And kapag masyadong nagre-reflect kunyari, sa political spectrum, maraming kampo dyan. Kapag masyadong pumapanig dun sa beliefs mo, na nare-reinforce, baka pagsuspetsahan mo na rin minsan kasi baka propaganda siya. So, analyze the content, the messaging, and then kung sa forensics naman, may mga forensic tools dyan na pwede mong i-upload yung video at i-check. Gaya ng Hive moderation, for example. May libre sila version pero baka mag-shutdown na, hindi ako sigurado. Pero may hoop jumping kasi kailangan pa, sa telepono mahirap gawin, kailangan pa i-download yung video using a video downloader mula sa social media. Tapos i-save mo sa telepono or sa PC, tapos i-re-upload mo pa. So for the casual user, check nyo yan and then check the news kung may nangyari sa ibang channels or websites na nagko-confirm na nangyari. So verify. Minsan mahirap kasi
channel ng ng telcos yung users towards social media packages eh. Tapos pag lumabas ka dun, you incur charges. Magbabayad ka. Yeah, so sana kung gusto mo, neutrality. tama diba yung punto mo? Kung gusto mo i-fact check yan, lalabas ka sa platform at magbabayad ka. Yun yung hirap dun. So hopefully magkaroon ng net neutrality sa Pilipinas, which is all data is treated equal, walang special treatment sa, let's say, social media platforms. No. Yan ang matagal ang advocacy ni Naz, net neutrality. Okay, Naz, maraming salamat for joining us tonight. Magandang gabi sa'yo, and thank you for the enlightenment ito sa issue ng generative AI. Thank you. Alright, thanks Ian. Thank you. Yan po si Carlos Nazareno ng democracy.net.ph. Okay. Sa iba mukhang nakakatawa, no? Pero pag inisip niyo mabuti, itong pagpapakalat ng fake content ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, nakakaalarma po ito. Unang-una, policy maker ang pinag-uusapan natin dito, isang senador. Trabaho niya gumawa ng batas. Kung siya mismo hindi naintindihan kung paano tumatakbo ang teknolohiya na ito, paano siya makakatulong sa paghubog ng matinong legislation para ma-address yung problema na ito. Tingnan natin yung kanya nag-response. Binabasa natin itong balita ng philstar.com, no? Kasi maganda yung pagkakakompile nila dito sa mga reactions and basically the stories that they wrote about the issue. Ang sinabi kasi dito ni Bato, nung una siya nag-post, nung una niyang pinost itong fake content na ito, sabi niya, mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo, mga yellow at mga komunista. So obviously, base dito sa kanyang post, naniniwala siya rin sa content at naniniwala siya na talaga mga bata yung nagsasalita doon sa video na iyon. At lumalabas, hindi po sila totoong tao. Siguro, FYI na lang po sa kina Senator Bato at sa mga katulad niya na madaling mauto ng mga ganitong content. Hindi po porki akma-akma yung content, yung mensahe o yung sinasabi. That's another form of Chisoros, no? Parang sinapian na ako ni Senator Chis Escudero, no? Mensahe at sinasabi. Nasaan na ba ako? Kung yung mensahe at sinasabi masyadong akma sa inyong paniniwala, doon kayo una mag-isip. Totoo ba ito? If it's too good to be true, it might not be. Okay. Ang problema, yan, lumabas na. AI generated. Actually, madali po, no? Available na yan sa halos lahat ng mga Pilipino. Sa maraming Pilipino na lang. Napakadali pong gawin yan. No? Yung itatype mo lang, ipaprompt mo, i-describe mo yung video na gusto mo, tapos i-convert niya ito a video. Okay, madali po siyang gawin. And ang problema, hindi siya ginagamit sa katuwaan lang eh. Like in this case, ginagamit siya for propaganda purposes. Ang daming nanood, no? Milyon-milyon yung naabot ng ganyang video na peke. At basically, ang sinusulong niya, yung isa sa mga talking points nitong Duterte camp. No? Na pag inisip nyo, may pag-amin eh. Di ba? Kasi ganito po yan, no? Pag ang argument mo ay, teka, issue ba confidential funds? Bakit yung kay Sara Duterte rin sinisilip nyo? Paano yung confidential funds ng ibang mga tao? Basically, that is what aboutism. Paano naman siya ituturo mo? Pero alam nyo, sa ganung klaseng argument, meron ka ng pag-amin indirectly, na sinasabi mo, without saying it, guilty naman din kami sa confidential funds. Kaso bakit ako lang? Parang ganito yan. May hinuli yung police ng jaywalking. Sasabihin nung nahuli, teka, bakit ako lang? Bakit hindi mo hinuhuli yung hindi naka-seatbelt? Bakit hindi mo hinuhuli itong bisikleta na dapat wala sa kalye na ganito? Diba? Nagtuturo ka na ng iba. Imbis na patunayan mo, teka, wala akong nagawang kasalanan. Gagawin mo, magtuturo ka. What about this po yung ginagamit na argument doon? No? So basically, ang ginagamit din dito dinay mo pero ina-affirm mo yung accusation against you. Okay? Yan po yung isa sa mga defects ng ganyang klaseng argumento. Okay. Nung nasabihan na siguro, na-inform na si Senator Bato na, bossing, mukhang peke po yung na-share ninyong content. Natural reaction ng tao. Imbis na umamin, pinagtanggol pa. Ito yung kanya naging sagot. Sabi ko, kung AI man yan, may punto ang gumawa. Kung hindi yan AI, may punto ang mga bata na nagsasalita. Diba? Medyo naging vague na siya. Either way, the point is very clear and I agree with that point.
I'm agreeing to the message, not to the messenger. AI man yan na video o a written post, still I agree with the message that it conveys. Parang ganito po yan, no? Okay lang na peke, okay lang po na budol, basta meron ka naman nakuhang mensahe na nag-agree ka. Di ba? Yun ang basically argument ni Senator Bato. At hindi po tama yung gano'ng argumento. Kasi dapat, silipin mo muna mabuti, establish mo, na yung content hindi po siya peke. Tsaka natin pag-usapan yung mensahe. Di ba? So, sana po, mas maging aware yung ating mga leader. Di ba? Lalo mga leader yan, tinitingala natin yan. Di ba? Si Senator Bato, tinitingala natin yan. Dahil isa po siya sa mga pinakamagaling, pinakamatalino, at pinaka-deserving na senador na meron po tayo. Talagang, yun nga, pinaalala pa sa atin itong si Perfecto de Maculanga na, ayan, no? Yung Holy Spirit, di ba? So, lalo pag ginagabayan ng isang senador ng Holy Spirit, dapat hindi rin ganun ka-susceptible sa fake content, no? I don't think the Holy Spirit would lead someone to consume and share fake information. Pero ito, kidding aside, sa totoo lang, lahat po tayo vulnerable sa ganitong klaseng content, no? Sorry, medyo nagbibiro lang naman ako kanina, no? Inaasar-asar ko na konti si Senator Bato. Pero honestly, sa totoo lang, lahat naman tayo merong iba't ibang levels ng vulnerability sa mga ganitong klaseng content. Kaya, this requires a lot of vigilance on the part of individual Filipinos or individual users of digital platforms or the internet, etc., etc.